Isa pong malaking XRP holder at kilalang taga-suporta sa community at yan po ay si Crypto Bitlord ang muling naging sentro ng usapan matapos po niyang magbanta na ibebenta niya raw lahat ng kanyang XRP holdings. Ang dahilan, galit umano siya po ay galit umano sa naging hakbang ng Western Union na makipag-partner kay Solana para sa kanilang bagong digital asset network at stablecoin na USDPT. Ayon po kay Bitlord, dapat sana ang Ripple ang nakakuha ng ganitong project, lalo na't mahigit isang dekada na silang nagtatrabaho sa larangan ng cross-border payments. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating pinakaunang tanong ay bakit nga ba nagalit itong si Crypto Bitlord kay Ripple? Sabi rito, Crypto Bitlord, a well-known XRP supporter, expressed frustration on X following Western Union's announcement that it will build its digital asset network and USD backed stablecoin USDPT on the Solana network. Yan, paliwanag po natin yan. Sa social media, dito po sa platform na X, ayan po ay ipinahayag ni Crypto Bitlord ang kanyang pagkadismaya matapos pong i-announce ng Western Union na gagamitin ito ang Solana blockchain sa pagbuo ng kanilang stablecoin na USDPT. Para kay Bitlord, isang malaking sampal ito kay Ripple dahil ito ang kumpanyang pinakakilala sa industriya ng cross-border transaction. Kaya't hindi po nakapagtatakang galit siya sa naging desisyon na ito ng Western Union. Ang market impact po nito ay ang ganitong mga emotional na post mula po sa mga major holders ay madalas nagdudulot ng pansamantalang pagbaba ng confidence sa market. Kaya posible po ang short-term volatility kay XRP. Ngayon ay ano po ba ang sinabi ni Bitlord laban sa mga leader ng Ripple? Sabi rito ay in a post directed at Ripple executives Brad Garlinghouse and Chris Larsen, he criticized the decision, expressing anger that Solana had secured a partnership that in his view should have belonged to Ripple. Ayan, direkta daw po niyang tinawag sa post itong sina Ginoong Brad Garlinghouse at Chris Larsen ng Ripple. Ayon kay Bitlord, hindi raw siya makapaniwala na pinabayaan ng mga ito na maagaw ni Solana ang isang partnership na dapat ay kay Ripple napunta. Sa kanyang pananaw, ito ay isang malaking pagkakamali na nagdudulot ng pangamba sa mga investors tungkol sa direksyon ng kumpanya. Kaya sa market impact, ang mga ganitong pampublikong komento mula sa influential holders ay maaari pong makaapekto sa reputasyon ni Ripple at pansamantalang magpabagal sa galaw ng presyo ng XRP. Ano naman ang binanggit niyang ultimatum laban kay Ripple? Sabi rito ay he questioned how the company could allow such a development after more than a decade of work on cross-border payments and demanded an explanation from Ripple's leadership, warning that he would sell his XRP holdings if he didn't receive one. Ayan. Sinabi po ni Bitlord na kung hindi daw magbibigay ng malinaw na paliwanag ang pamunuan ng Ripple ay ibebenta raw niya lahat ng kanyang XRP holdings. Nagtataka siya kung paano raw nagawang pabayaan ng kumpanya na maagawan sila ng project matapos ang higit isang dekadang trabaho sa cross-border technology. Ang ganito ang pahayag ay nagdulot ng matinding reaction mula sa community. Kaya sa market impact kapag totoong nagbenta nga si Bitlord, maaari itong mag-trigger ng domino effect kung saan susunod ang ibang malalaking holders dahilan para bumaba ang presyo ng XRP sa short term. Ngayon ay nalalabag ba si XRP sa market kumpara kay nalaglag ba itong si XRP sa market kumpara kay Solana? Sabi rito, many XRP holders view cross-border payments as Ripple's primary market, and Western Union's partnership with Solana seems to be encroaching on that market.
Marami raw po sa mga XRP holders ang naniniwalang ang pangunahing market ni Ripple ay cross-border payments. Kaya nang makipag-partner ang Western Union sa Solana, marami ang nakaramdam na unti-unti nang naaagawan sa XRP ng market share. Para sa ilan, tila nagiging mas agresibo po si Solana sa mga partnership na dating inaasahan ng XRP ecosystem. Kaya sa market impact, ang ganito pong perception shift ay maaring magdulot ng paglipat ng kapital mula kay XRP papunta kay Solana. Lalo na kung patuloy na makakakuha ng mga big partnerships ang Solana network. Ano naman ang naging kasaysayan ng relasyon ng Ripple at saka ang Western Union? Sabi rito ay Western Union, one of the world's largest money transfer firms, tested Ripple's technology years ago. The announcement that Solana would host the firm's new stablecoin raised concerns about whether Ripple's first mover advantage was diminishing. Yan, paliwanag natin yan. Matagal na pong nagtulungan ang Ripple at saka Western Union sa mga pilot test noong nakaraan. Kaya nang lumabas po ang balitang si Solana ang pipiliin para sa stablecoin project, marami pong investors ang nabahala. Maraming nagtanong kung nawawala na ba ang dating first mover advantage ni Ripple sa cross-border payments. Kaya sa market impact, ang ganito pong hakbang ay posibleng magpahina sa investor sentiment kay XRP sa maikling panahon. Pero kung may susunod po na major announcement si Ripple, maaari rin itong agad makabawi. Sunod na tanong ay may pag-asa pa bang hindi tuluyang mawala ang partnership? Yan, sabi rito ay Crypto BitLord later shared a follow-up post addressing some concerns and suggesting that the arrangement might not represent a permanent shift in Western Union's technology strategy. Ayan, sa sumunod na post po ni BitLord, nilinaw niya na maaring pansamantala lamang ang kasunduan ng Solana at saka Western Union. Possible raw na testing phase lang ito at hindi talaga tuluyang paglipat. Sa ganitong paliwanag, tila sinusubukan niyang pakalmahin ang community ng XRP at ipakitang may pag-asa pang bumalik ang mga ganitong project kay Ripple. Kaya sa market impact, kapag lumabas po na pansamantala lamang pala ang partnership na ito, maaari pong muling lumakas ang kumpiyansa ng mga XRP holders at makakita po tayo ng rebound sa presyo. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ni BitLord tungkol sa halaga ng deal na ito? Sabi rito, in his later post, Crypto BitLord wrote, Solana paid Western Union $50 million for a 6-month deal. After that, it's over. Ayan, sinabi ni BitLord na nagbayad daw si Solana ng $50 million para sa isang 6 months partnership deal. Ibig sabihin, pansamantala lang talaga ang kasunduan at may posibilidad na magtapos agad ito. Kung totoo po ang pahayag na ito, malinaw na mas malalim at mas malawak pa rin ang negosyo ni Ripple kumpara sa pansamantalang project ni Solana. Sa market impact, kapag napatunayan po ang claim na ito, maaari pong bumalik ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP at magdulot ng short-term rally dahil makikita ng market na mas matibay pa rin ang business model ni Ripple. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang lawak ng operasyon ni Ripple ngayon? Sabi po rito ay he contrasted this short-term agreement with Ripple's recent acquisitions, emphasizing the scale of Ripple's enterprise network. Ayan po, tinukoy ni BitLord na malaki ang pagkakaiba ng short-term deal ni Solana sa malalaking acquisitions ni Ripple nitong taon. Ang Ripple po ay bumili ng 3 malalaking kumpanya. Yan po ay ang Hidden Road na ngayon ay tinatawag pong Ripple Prime na may $3 trillion annual clearing volume. Ang G-Treasury na may trillions sa yearly payments at ang Rail na may 10% ng lahat ng stablecoin-based payments sa buong mundo. Sa market impact, dahil po sa lawak ng network na ito, lalong tumitibay ang posisyon ni Ripple bilang central na haligi sa digital finance infrastructure. Kaya long-term bullish pa rin po ang outlook ng XRP. Ano naman ang ibig sabihin ng multi-trillion dollar machine ni Ripple? Sabi rito ay he concluded
that there's a big difference between Western Union sending lunch money and Ripple's multi-trillion-dollar machine. Ayan, ayon po kay BitLord, napakalayo ng operasyon ni Ripple kumpara sa maliit na transaction ng Western Union kay Solana. Tinawag pa niyang multi-trillion-dollar machine si Ripple dahil sa laki ng volume ng mga kumpanyang konektado rito. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng inspirasyon sa community at nagpapatunay na hindi po basta-basta ang network na XRP. Sa market impact, ang ganito pong pahayag ay nakatulong upang maibalik ang tiwala ng mga investors at posibleng maging dahilan ng pagtaas ng presyo ng XRP sa mga susunod na linggo. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang tunay na direksyon ng Ripple sa ngayon? Sabi rito ay while Western Union's partnership may draw short-term attention to Solana, Ripple's acquisitions indicate a shift toward institutional finance infrastructure. Yan, sa ngayon nakatuon po si Ripple sa pagbuo ng mas malawak na institutional finance infrastructure. Habang nakukuha po ni Solana ang spotlight sa short-term partnerships, si Ripple naman ay tahimik ngunit tuloy-tuloy po sa pagpapalakas ng kanyang enterprise ecosystem. Ito po ay isang malinaw na indikasyon na nakatutok siya sa pangmatagalang tagumpay kaysa sa pansamantalang exposure. Sa market impact, ang ganito pong matatag na business direction ay nagbibigay ng solid foundation para sa patuloy na paglago ng presyo na XRP sa long-term outlook. At bilang panghuli ay ang aking opinion naman po tungkol dito ay sa lahat ng nangyari, makikita natin kahit may konting drama sa community, nananatiling matatag si Ripple at si XRP. Ang emosyon po ni BitLord ay sumasalamin sa frustration ng maraming holders. Pero sa mas malawak na larawan, malinaw na patuloy po ang paglawak ng negosyo ni Ripple. Kung may manalo man sa maikling laban ng mga partnership, mukhang sa long run sa XRP pa rin po ang may mas matibay na pundasyon. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, mainam po na manatiling kalmado at magbantay sa mga galaw ng institutional side dahil dito po nakasalalay ang tunay na lakas ng XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.